Sa cellphone video na ito, makikita ang maayos at comfy na unit ni Dolores. Hindi niya tunay na pangalan. For rent daw ito sa halagang 2,000 pesos a night. Pero nang mag-book online ng isang tao gamit ang pangalang Chester Benipayo, At meron TV, Google TV na siya, 55 inches. aba, ito na ang kinahinatnan ng kanyang unit. Magic! Wala na ang 55-inch na smart TV, pati induction cooker, hindi pinatawad. Magkano din yan? 24,000 mahigit. Tapos lang ginawa niya, ang sakit-sakit. Dumulog si Dolores sa resibo para i-report ang kanyang naranasan sa taong nag-book. Pero bukod sa kanya, lumalabas na 2 condo unit owners din pala ang nabiktima ng suspect. Nung una, sir, bali, nag-book din siya. Mayroon din kami reservation na 500 para sa susi. So, nagbayad siya kagad. Tapos, yun araw din na yon ng mga 5:30 sabi niya mag-check-in. Umabot siya ng hanggang 12 ng gabi. Pero ibig sabihin, personal niyo po ito nakaharap. Anong dating? Anong personality? Malaking lalaki po siya. Ang bait-bait niya. Ma'am, sorry po. Sir, sorry kasi hindi ako nakadating ng maaga. Late talaga ako. Sorry po talaga. Nanghihingi na ni Dolores ang bayad para sa 2-night stay sa kanyang unit. Ito na ang tumambad sa kanya. Nowhere to be found na ang suspect at maging ang ilan niyang mga gamit. Yung TV na 55 inches at saka yung induction cooker. Ang laki ho nun, 55 inches. Paano ho yun nanakaw? Mayroon lang ipipihidin po sa baba na ibababa po yun. Marunong po siya. Alam na niya lahat. Anong papakiramdam niya? Mahal nun na, 55 inches. Nanginginig ako, magagalit, maiyak, hindi ko maintindihan. Isinama kami ni Dolores sa unit kung saan nagstay ang suspect. Ma'am, ano yung nakalagay dyan dati? TV po na 55 inches. Galo or worth pa nun? 27,999 na. 28. 8,000. Pero napag-alaman ng resibo na hindi lang pala si Dolores ang nabiktima ng suspect, maging ang mga unit owner na sina Leia at Karen, hindi nila tunay na mga pangalan. Nakatransaksyon din ng suspect sa parehong petsa. Wow! Condo hopping! At maging sila, pinagnakawan din daw ng tinaguriang kawatan. Pero sa pagkakataong ito, nakuna na ng video ang lalaking nag-check-in sa mga staycation unit. Dumulog sa resibo ang 3 staycation unit owners para reklamo o naranasan nilang booking na nauwi sa pananamantala at pagnanakaw. Ang modus, magbubuk ang suspect ng stay sa unit at hindi agad magbabayad ng full amount. Hindi niya sasabihin na nakapag-check-in na siya at dito na siya mangungulimbat ng mga gamit na kanyang matitipukan. Unang nabiktima ng suspect ang unit owner na si Dolores. At meron TV, Google TV na siya, 55 inches. Natangay ang ilang gamit niya tulad ng TV at induction cooker. Pero napag-alaman ng resibo na may iba pang tinarget ang suspect. Si Leia na isa ring unit owner sa ibang condo. Nakatransaksyon din ang suspect sa parehong petsa. Sa akin po kasi, mag-message po sila na parang regular guest. Mag-ano po sila na sabihin niya, mag-book ng may games po ba kayo? May PlayStation. Yung po ako natanong nila, may PlayStation po kayo, PlayStation 5. So kung available pa po, ipapag-book po namin sila. Pero sa akin po kasi hindi ako nanghihingi ng reservation. Kaya inaantay ko na lang po siya na dumating. Puro po nila yung ginagawa niya eh. Nasa traffic po ako, kung may po po makakarating, pwede po ba yung ganito. Para hindi rin po siya mag-send ng payment agad. Pero habang pinatatagal niya ang kanyang pagdating, nasa unit na pala ang suspect at nagnanakaw na. Ang tinarget naman niya ang kanilang gaming console. Gina G, si Kuya. 4 PM pa lang pala, nakapasok na siya sa unit. Nakuha niya na yung PlayStation namin, tapos nakaalis na rin po siya. Ilang minuto lang po siya nagtagal sa loob ng Sa kwarto gate lang niyo? po kasi 4:06 PM na nakalog po siya sa lobby namin. Nung madaling araw na, nagdududa na talaga ako dahil hindi siya nagre-reply na. Tapos sabi ko, nakapag-check-in po ba kayo? Wala siyang reply, wala kahit ano. Tapos sabi ko rin sa asawa ko, ay punta ka sa unit. Sabi ko, check mo lang sa guard ka kung nakapag-check-in siya. Pagpunta po niya, rin sa unit na wala na po yung PlayStation. Nainis po kami kasi yun lang yung isa yun sa mga highlights ng staycation namin yung PlayStation Tapos yun nga po, kinuha lang ng ganun-ganun lang. Na-discover niyo ito nung hindi na nagre-reply? Ako, hindi na po siya nagre-reply. Ang hawak na resibo ni Leia, ang letratong ito na kinuna ng gwardiya ng condo unit nang mag-check-in ang suspect hapon noong November 24. Ang ginamit niyang pangalan, pareho sa ginamit niya nang mag-book siya sa unit ni Dolores. Anong
ginamit niyang pakilala ko sa inyo tatlo. Ganun, isang pangalan lang mo. Chester Bitipayo po sa akin. Sa akin, iba po, Sito Cruz ang Eh, ginamit ng account. Tulad nila Lea at Dolores, nag-book din ang parehong suspect sa staycation place ni Karen. Hindi niya rin tunay na pangalan, pero this time, nakapagbayad daw ito ng down payment for not just 1, but 2 units. Sosyal! Instant booking lang din po yung ginawa niya sa amin. Nanghihingi kami na 50% down payment for reservation. And then nagbayad po sila agad. Aha. So, hindi ako parang dalawang isip na, kasi may bayad na, may down payment na. Ah. Kaya inalaw ko po silang mag-book sa amin sa unit. And then nung nag-book na po sila sa akin, nang request pa po sila na isa pang unit. Meron po kami sakto na available na unit. So, nagbayad din sila agad sa akin. Tulad ni Dolores at Lea, ginost din ng suspect si Karen upon check-in. Sa inyo, anong nakuha? Dalawang switch po. Tapos may speaker, tapos may modem ng TV, may power tools din po silang nakuha sa amin na medyo mahal. Paano niyo ko na-discover na kayo nawawala na? Ano po, hindi na rin sila nagre-reply. Nahagip ng CCTV ang pagdating at pag-alis ng suspect mula sa condominium building kung saan may unit si Karen. Dumating ito sakay ng isang motorsiklo at ilang minuto lang ang lumipas, lumabas na ang suspect ng may bitbit na paper bag. Uy! Anong sinaron mo dyan? Mula Quezon City at Pasig City, dumayo rin ng Rizal ang suspect para mag-staycation. Well-traveled yarn. Dito napag-alaman ng resibo na isa na namang unit for rent ang nabiktima niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatakas. Natimbre agad na may-ari ng unit ang ginagawang pagnanakaw ng suspect. Naabutan siya ng mga tauhan ng barangay sa unit nitong December 11 at hindi na siya nakapalag. Pati mga remote, nasa bag mo rin. Tinatanong din po niya kung gumagana po yung TV. Meron po siyang bag na kulay itim na malaki at identify po namin, nakakita po namin siya. Nandun na po yung mga gamit na yung money collection na $4. Nung hinalokot po namin, marami siyang identification ID na hindi dito pa sa pangalan. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman na hindi Chester o Sito ang pangalan niya, kung hindi Jules Daniel da Silva. Gumagamit siya ng iba't ibang pangalan at ID para makapanloko ng mga unit owner. Ito ba yung lalaking nag-check-in dito sa inyo? Opo, siya po. Nitong Miyerkules, nakumpirma ng resibo na nasa Montalban Custodial Facility sa Rodriguez Rizal na si Jules para sa kasong theft. Are you enjoying your stay? Tumanggi magbigay ng panayam ang Rodriguez PNP nang makausap ng resibo ang Public Information Officer ng Rizal PNP sa telepono. Ipinaliwanag nilang hindi pa sila maaaring magbigay ng statement dahil napag-alaman nilang may iba pa raw na biktima si Da Silva bukod kina Dolores, Lea at Karen. Patuloy rin daw ang pangangalat ng mga ebidensya laban sa suspect. Sa panahong online na ang halos lahat ng transaksyon natin, mainam na hindi agad magtiwala sa ating mga kausap. At sa mga manloloko at mambubudol, re-resibuhan namin kayo!